Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa mga dagdag na subscriber, no? Magbigay lang po tayo ng dito. Reaksyon. Mukhang nalalapit na ang wakas ng istoryang teleserye Marcos Duterte. Ang magkaibigan na naging matalik na magkaibigan na biglang naging matalik na magkaaway. ICC Prosecutor tags Bato de la Rosa for PNP executive as suspect. 6 hours ago ito. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court tags as suspects former National Police Chief and now Senator Bato de la Rosa and 4 other retired and current police officers for alleged involvement in the deaths of thousands of people in former President Rodrigo Duterte's drug war. In a July 3 document shared by former Senator Antonio Trillanes IV, the ICC prosecutor found reasonable grounds to believe that the 5 former and current Philippine National Police officials had concrete involvement in the systematic killings and the implementation of Duterte's anti-drug campaign. In addition to De La Rosa, the others named by the ICC Prosecutor's Office were retired PNP Chief Oscar Albayalde, former Criminal Investigation and Detection Group Chief Romeo Karamat Jr., former National Police Commission Chief Edilberto Leonardo, and former PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata. Asked for a comment, La Rosa was nonchalant, saying his name has always been mentioned since 2016. According to Trillanes, De La Rosa and the 4 others are considered primary suspects, along with Duterte, the alleged principal suspect in the complaint of crimes against humanity for the murder of thousands in the ex-president's war on drugs. Trillanes declined to elaborate on whether the July 3 document would lead to the issuance of arrest warrants or that the ICC's pre-trial Chamber 1 was preparing to release them. According to Trillanes, the ICC is still in the finishing stages of the investigation. The confidential ICC document, parts of which were redacted to conceal sensitive information, was signed by Deputy Prosecutor Nazat Khan. Mga boss, malapit na hong matapos. Siguro hindi na aabot ng 2025 election yan. Magkakaano na ho yan. Gulo ho yan, sa totoo lang. Gulo ho yan. No? Pero dapat subalit ngunit, no, hindi ho pahuhuli ng buhay si Digong. Sinabi niya na yan. Parehas din ng kanyang best friend, yung kanyang kampon, yung kanyang best friend na si Kibulog. Hindi rin siya pahuhuli ng buhay. At itong mga general na sila Albayalde at itong mga Dawit na to, no, dito natin malalaman kung totoo ang nangyayaring away ng Marcos at Duterte. Para ho sa Duterte, para sang-ayon ako na totoo na talagang nanggugulo sila. Ginugulo nila ang administrasyon ni Bongbong. Dahil paayon sa kanila, mayroong usapan na hindi tinupad itong si Bongbong Marcos. Kasi nun, maraming lumalabas ng mga espekulasyon na hati sila sa termino, 3 years kay Bongbong, 3 years kay Sara. And ganun ang kumakalat nun, na panahon na talagang kako patay na. Todas mother pati daughter. Pero hindi ho yun ang nangyari, di ba? Eto na nga. Oo, parang gusto mangyari itong Duterte, masunod yung usapan. Parang kagaya rin ng China. May gentleman's agreement. Gagago kayo talaga. Anyway, hindi ho natin alam. Si Sara umisplit na. Di ba? Umisplit na si Sara. Hindi natin alam kung yung split niya baka sabi nung baka umilis ka na. Baka madamay pa ito, gulo to. Siguradong malaking gulo to. Kasi ayan na nga yung ICC. Di ba? Siguro kagaya yung mga kapulisan sa Davao. Isang araw lang, 3 beses nagpalit ng commander yata ron. So, hindi na ho sa Duterte ang kapulisan ng Davao. Meron na hong mas higit pa sa kanila
ang susundin nun. Na dapat lang naman. Kasi, Malacanang ano yan di ba? Ganun yan di ba mga friend? Eto talaga yan. Walang rason itong administrasyon ni Bongbong na kung hindi maki-operate sa ICC. Bakit? Sabi nga ni Arcos na ayaw niya nung style ni Duterte. Diretso yan na maraming namamatay. Ganun ganito. Ayaw mo pala. Anong gagawin mo? Bigay mo na yung nakaraang administrasyon na maraming ipinapatay. Kaya mga boss, hindi na masyadong kailangan ng maraming utak dyan. Sa ginawa nitong Duterte dito kay Marcos, na talagang, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, talagang grabe yung di ba? Sedition, mayroon pang threat, mayroon pang lahat, o kung ano-ano ba. Talagang binalahura ng buong pamilya. Pati itong kanyang mga kampon, sila Harry Roque, Maharlika, lahat mayroon pang purburon video na nilabas, putik yan. Alam nyo, pag itong administrasyon ni Bongbong, hindi nakika-operate ito, hindi na yan. Hindi na katanggap-tanggap hindi kabaitan yan. Hindi kabaliwan para sa akin, kabaliwan ng malaki yan. Itong presidente, Taki mo, halos buong pamilya mo, binaboy, ano-ano sinabi sa'yo, tapos, eto ka ngayon, di ba? Pero yun nga, mga friend, malaking gulo po ito. Kaya nga siguro, doon ka may exit ka na, taka ng Germany. Nood ka ng Taylor Swift, di ba? Takin mo, kasagsagan ng bagyo, nilayasan yung Pilipinas, pero lintikan survey, nangunguna sa pagiging sa night. So 2028 pa, puta. Tangina survey yan. Hindi kaya nahihiya itong mga hayop na ito, survey na kung ano-ano pinagsasabi. No? Naghahanap po ng malasakit si Atty. Enzo Recto, Atty. Claire Castro. Nakaano pa yung style pa ni Sara Duterte, pag alis sa airport, naka-hoodie. Tapos naka-face mask, parang ninja Takli. Visit. Mati. Tsaka yung Sara Duterte, mga boss. No? Kaya huwag kayong mga baliw. Ultimo ama niyan, sinasabi na hindi nyo dapat paniwalaan yan, mga pagsasabi niyan. Yung tatay na nga yan ang sabi. Di ba? Naungas yan. Di ba? Pag sinanong niya ng bari-bari din kayo sasagutin niya. Di ba? Ganun Sinasabi na nga ng tatay niya kung ano yan di ba? Kung anong uring nila lang yan, si Sara Duterte. Sabi nga, spoiled brat nga yan di ba? Para doon sa mga naghahanap ng pagmamalasakit nitong Sara Duterte sa Pilipinas bilang pangalawang pangulo. Nagkakamali po kayo mga boss, mga friend, Dahil itong nilalang na ito, sinasabi na nga paulit-ulit, what Sara wants, Sara gets. Gusto niya manood ng concert ng Taylor Swift, ano pakialam ko sa bagyo. Di ba? Putik yan. Yun na siya di ba? Tsaka marami siyang Sara wants, Sara gets, hindi niya nakakuha Gusto nga niya siyang maging Department of National Defense. Ang secretary, hindi niya nakuha. Binigay siya sa DepEd. Puta, anong alam? Sinaamin naman niya, ano alam ko diyan? Di ba? Pag tinatanong siya, sagutin mo. Tinuturo niya yung tanong, pasasagot niya rin sa wala siyang maisagot kay Senador Risa Ontiveros, di ba? Gaya ngayon, di ba? Pinapakita naman na may inutos siya sa Office of the Vice President na magsitulong kayo sa mga nasalanta ng bagyo. Kawawa naman sila. Oy.
mga surveyor, ha? Huwag niyong ipahamak yung bansang Pilipinas sa kasusurvey ninyo ng kung saan kayo nagsusurvey. Hindi naman natin alam kung anong survey ginagawa ninyo para manguna yung mga yan. Ha? Paulit-ulit naman. Track record ho, puntahan ninyo. Isipin nyo yung iboboto nyo. Meron ho kayong utak binigay ng Panginoon. Baka mamaya naman sabihin nyo, iyak-iyak na naman kayo. Ha? Oh, gutom. Hahanapin nyo naman yung pangako. Hindi na ba kayo nadala sa pangako? Mga bugok talaga kayo sa totoo. Kaysa maniwala kayo sa pangako ng isang politiko, mas maganda pa maniwala kayo sa lasing. Oo. Kuminsan baka tumama pa eh. Oo. Pero politiko, karamihan ho dyan, suntok sa buwan. Oo. Pagka yun nga, pagka kakandidato yan, puta, lahat ng makabutihan makikita nyo dyan. Kagaya ni Alice Go, di ba kita mo, yakap dito, targa bata, bigay tulong. Tulong. Sa totoo lang mga pre. Kilala nyo si Hungry Syrian? Napanood ko, oo. Tumulong siya. Oo, nagpakain siya ng lugaw sa mahigit 400 residente sa nasalanta ng bagyo. Ang ganda. May background pa eh. O, diba? Pag tumakbo ho yun, mananalo yun. Oo, kaya lang, ewan ko kung Filipino citizen na yun eh. Si Hungry Syrian, mananalo yun. 5 milyon na ho, mahigit ang subscriber nun. Oo. Maski si Ivana Alawi, mananalo yan. Oo. Oo, matulungin. Oo, diba? Oo. Ewan. Mag-collab na po tayo. Oo. Ha, mga boss. Sasamahan ko sana ng showbiz eh. Kaya lang eh. Medyo parang masama ang aking pakiramdam eh. Hindi naman. Pero susundutin ko kayo ha. Susundutin ko lang ng konti. Ito, baka singit natin bukas to. Ha? Nilantad na. Yes, Tito Boy. Anak namin siya ni Gerald. Kim Chiu. Isinapubliko na ang anak nila ni Gerald Anderson after 14 years. Tibay ni Kim Chiu. Kaya pala, dati pa ito eh, medyo ngayon eh, nabulkanize eh, tumataba ng konti, ano? Sumeksi, di ba? Oo. Gerald Anderson. Hindi ba si Gerald Anderson ng... Siya ba? Ang montik ng pinakasalan ni Catriona Gray? Bukas na tayo mag ano. Oo, nakakatuwa ito. Ito palang Kim Chiu na to, nabuntis ni Gerald Anderson. Tapos sila ay nag-break, ngunit dapat subalit, tinago yung... Bukas na po. Napakarami hong ganap kasi sa showbiz ngayon, oo. Oo, lalo yung kay Vic Soto, saka kay Mendoza, tsaka kay Pauline Luna. Ang dami talagang... Sino nagsasabi sa inyong na-fake yan? Ito, malupit na eh. Hindi na basta-basta yung mga... dapat nagkaso na si Vic Soto saka si Pauline Luna kung fake news yan, di ba mga boss? O, ito naman si Kim Chiu na naman. May anak pala, 13 years old na rin anak ni Kim Chiu kay Gerald Anderson. Oh. Ang lalaki ng views ha. Hindi basta-basta views nila ha. Pag-collab na po tayo mga sir. Basta yung paulit-ulit mga peren. Wala hong rason ang gobyerno ni Marcos na hindi ibigay si Digong sa ginawang pambabalahura sa buong pagkatao niya. Ha? Hindi ka nakapag-aral. Wala kang natapos. Bangag ka kung ano-ano na. Di ba? At itong si Harry Roque hanggang ngayon. Pero palagi ko, sana tama ako sa panahon itong darating. Hindi ho sana mali ako. Palagi ko, sunod-sunod na ho ang damputan ito. Oo. Si Harry Roque, malamang din yan sa alamang, no? Oo. Siyempre, palagi ko, sana tama ako. Siyempre, ulo muna tatagpasin mo bago yung sanga, di ba? Oo. Kibuloy, haharangan mo, serve ng arrest warrant. Hindi ka lang pinuwersa, Kibs. Totoo lang. Tayin mo. Palagi ko, mukhang malapit ng kumanta ng And Now,
The end is near, and so I face the final curtain. Oy! Kimo! Sabi mo, sasama ka sa dahig, Kimo. Baka, tatanggapin ka kaya, Kimo? Dahil magbo-volunteer si Kimo, nasasama raw siya kay Duterte at kay Bato. Ha? At yun nga, iiwan niya itong Pilipinas. Bakit nyo ginawang number 1? Hindi naman kayo pagsisilbihan ko si Digong at saka si Bato. Tanggi mo ka. Magkulam na tayo. Utik yan. The Observer. Welcome. The Observer. Tagal mo na wala. The Observer ka. Tay. 5,500 na flood control project daw. Matapos sabi ni BBM. Kaso, binangga ng barko. Kaya bumaha. Tay tayo dyan. The Observer. Tagal mo na wala. Ikaw naman. Kalat ni Baya. Shout out Si The Observer, matagal na rin ito. Panahon pa ng Team Alapaap to eh. Nung binibira ko si Roman Sayad. Tawa ng tawa sa akin itong ito. Kalat ni Baya, shout out. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Bahain mo sila ng banat, Kasani. Ala, bira. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, friend. Alaga eh. Kalat ni Baya ulit. Taka. Huwag ka nang magtaka, Kasani, kung ganyan ang mga Pilipino. Karamihan naman kasi sa atin ay mga tanga. Ayos? Ayos. Iniwala naman ako sa iyo, kalat ni. Sinabi mo. Noel Tenco, shout out Sara Duterte Carpio, ang pinakawalang kwentang naging Vice President of the Philippines. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Noel Tenco, 100%. At sama mo na yung tatay niya. Bakit siya Sara lang? Ha? Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless Raul. Alaminang, welcome to the club. Ano to? Alaminang nga Tapos sihisihin ng Pangulo, nasaan daw? Baha na daw. Sila, bakit wala pa daw si BBM? Yun nga Sammy AJ, shout out Karox, korupsyon talaga ang sanhi ng paglubog ng Maynila. Sa aking palagay, magiging dagat ang Maynila, hindi naligtas sa tao. Lilikas sila sa mataas na lugar, parang Noah's panahon, unang panahon. Sa taong 2024, makikita mo, ang tanging paraan, stop the reclamation at ibalik ang dagat ang kinuha. Totoo yan. Sang-ayon din ako sa dyan. Sa amin, gagaling nyo talaga Raul Villanada ulit Nakikiramay kami sa mga taga Maynila na nabaha. Totoo yan. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife and family. At sa lahat ng mga viewers mo po, stay safe, keep healthy. God bless more and always. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit Kaninang maaga nga, may mga tumawag kay BBM at nag-briefing sila sa Camp Crame. Pinakinggan na muna ni BBM ang mga disaster. Ladies Anita ulit Correct, bago dumating ang super typhoon, inaabisuhan lahat para mag-ready. Hindi kung kailan andyan ay super typhoon, saka sila lilikas. Nasa tao din ang diferensya. Dito sa Japan. Diyan ka ba sa Japan? Talagang automatic napunta na sa evacuation center before everything is too late. Japan, iba dito sa atin Dito sa atin Japan David Allen Mendoza, shout out Karox, diyan makikita ang malasakit ng mga ibinoto at inidolo nila. Mas matimbang ang pamamasyal kaysa pagtulong sa mga kababayan natin. Ang sabi ay plano na daw yung trip ni Fiona, pwede naman pong ipagpaliban. Yun dahil may kalamidad at kailangan ang presensya nila doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. David nag-utos naman na siya. Yung mga tauhan ko dyan, puntahan ninyo yung mga nasalanta ng bagyo at tumulong kayo, huwag kayo istorbo at baka biglang magkaroon ng hulihan dyan masama pa ako. Manunod lang ako ng Taylor Swift.
Sa totoo lang po, walang malasakit sa kapwa ang mga dutae. Kita naman natin ang ginawa ng ama nila sa Pilipinas. Tapos kukuha pa tayo ulit ng isa pang dutae. Hoy, gising mga kababayan! Naku, David. Pag nakakita na yung mga ng 500, tulog na ulit yan. Ladies Anita ulit, oh. Thank you, my friend, sa comment mo sa aking komento. Nakakataba ka po ng puso. Ingat ka din. Sleep you tomorrow. Keep you healthy. Stay you safe and good night. Si Kalati siguro sinasabi dito. Kaya ladies and ulit, Sir Roque. Sir Roque po, and to your loving wife and family, good night po. Have a restful night. Sleep well po. Isapit sa ating lahat na muli ng ating mahal na Nuestro po, Jesus Nazareno. Oh, deboto ka rin ba nun, Ladies Anita? Ha? Iba yun. Pag ano ka doon, hindi ka pababayaan talaga. Oh. Kapit-kapit, ha? Ang masilayan natin, ang masilayan natin ang liwanag ng bukas. Amen po. Ladies Anita ulit. Sir Roque, ilayo tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa sakit, kapahamakan at ang kaligayahan mula sa Kanya, ang kagalingan mula sa Kanya, naway laging sumaatin po. Amen. Oh. Kalati sumagot, oh. Ladies Anita, amen. Hello there, Miss Ann. As always, sana happy and safe ka palagi. May you sleep like a baby and may you have the sweetest of dreams. Ingat. Oh. Perdan San Juan, shout out, ha. Sabi niya, good evening po, Karox. Karox, talagang may katigasan talaga ang ulo ng ibang Pilipino. Tulad ng mga nakatira sa bahaing lugar. Walang kadala-dala. Totoo yan, eh. Sila rin ang naghahanap ng malaking problema. Imbis na advance ang isip, lalo na may darating na bagyo, ayaw pang kumilos. Pangalawa, ang pondo ng gobyerno para sa flood control at maintenance ay ginagahasa. May pagkukulang din ang ibang lokal na pamahalaan. Dapat ilipat agad sa evacuation ang mga pamilyang mapipinsala ng baha. Ferdinand, teka muna, Dera. Hindi pa puno ang bulsa, eh. Librado Ludovico ulit, oh. Hindi kaya isa sa sanhi ng mga pagbaha ang reclamation project? Tanong lang. Blessed morning po, Karoke, and to all Roque Warriors and subscriber watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless, Librado Ludovico. Rowan Jelly, Joral Jelly, shout out kayo dyan sa Canada. Nandyan din sila, Ted Librado, eh. Tsaka si Michelle Edwin nandyan din, eh, sa Ontario. Shout out Michelle Edwin, my friend. Sabi ni Ted, oh, kung ganon magandang imahe ni Marcos na ipinakita, parang si Zelensky ng Ukraine, kasamang gumagawa ng tao at di natatakot mabasa ng ulan habang inililikas at namimigay ng ayuda. Sa mga nasalanta ng baha, sa ngayon, masasabi ko sa kanya na siya ay si PBBM, hindi lang BBM. Balat sibuyas man yan o balat ng buhaya, ang kanyang ipinapakita, buti na rin yan kaysa sa pinakikita ni Sara. Balat kayo. Totoo yan, Ted. Galing mo talaga. Antonio Escobar, shout out. Kahit pa nagpunta si BBM sa mga lugar na binaha, may magagawa ba siya para pigilin ito? Ikaw naman, gusto nga lang niyang makita ng live. Ikaw talaga, Antonio Escobar, gusto niya makita ng live, hindi siya nasisiyahan sa TV, diba? Kaya pinunta niya, uy, lakas pala ng agos. Laki pala. Diba? Antonio kayo. Welcome to the club, Antonio Escobar. Tuloy natin. Wala. Sana nakiusap na lang siya kay Kibulok at sinabihan
di na tutugisin ng batas dahil kung kaya niyang pigilin ang lindol, baha pa kaya? Kayang-kaya niyang pahintuin niyang ulan. Suggestion lang po ito. Hindi. Alam mo, Antonio, yan ang prediction ni Gago ni Kibaliw. Prediction niya na lahat ng umaapi sa kanya maghihirap at makakakuha ng mga kalamidad. Sira nga ulo. Buli ka. Ted ulit Kaya ganyang hindi padalos-dalos mag-isip si Priscilla Mireles dahil ang ama ng una nilang anak ni Jan Estrada ay si Jan Estrada, hindi si Win Gatchalian. Patay tayo dyan. Marami rin mahilig sa Elizabeth Scarre, shout out Good evening, Xerox. Pogi point siyang ginawa ni BBM at bumisita siya sa mga nasalanta. Tama kayo, Xerox. Alam naman ng mga residente na yan na may bagyong parating. Pero yung iba, parang binabaliwala nila at ayaw pa ding lumikas para maiwasan ang may masamang mangyayari. Di ba, Xerox? Tapos panay hihingi ng tulong at magagalit pa sila at magrereklamo na walang tumutulong. Hay, nako Pinoy, isip-isip muna. Dapat alisto tayo dahil buhay natin ang nakataya dito. Yun nga Tatanga. Tapos mamaya sasabihin ng mga yan, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Hindi pa kayong mga tarantado kayo araw-araw Kasalanan pa ng Diyos. Chupista Bunao, shout out Good evening po kuya at sa inyong loving wife at sa mga ka-warriors. Nalulungkot po ako sa mga naapektuhan ng pagbaha, pero mas nalulungkot po ako kasi nalaman ko po sa pamangkin ko na madadaanan daw po ang bundok makiling namin ng gagawing tulay punta ng Quezon. Natatandaan ko po, sabi ng lola ko, ang bundok masala ay wag daw gagalawin dahil yun daw ang susi ng bundok namin. Pag yun daw po ang ginalaw, dadagitin pati ang Maynila. Dasal ko po sa Panginoon Diyos nating lahat at sa diwata naming si Maria Makiling, wag po siyang magsawa sa kababantay at ayaw tigilan ang bundok ng inaalagaan. Baka Chupista, hindi kaya tatayuan ng pogo. Pogo sa tuktok ng bundok tinatayo, puti kayo. Friend Shelvin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out sa'yo, friend Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out Sabi ni Tia Deli, matubig at mabahang buhay dyan po sa atin sa Pinas. Pagbati at pag-alala mula sa Epong Basyang Team Tia Deli. Medyo di po nakakasaya makita ang kababayan po natin na taon-taon po kung hindi lumalangoy sa baha, inaanod naman po ng baha. Tanging masasabi ko po ito po ang bunga ng palaging inaani ng ating mga kapuspalad na kababayan dahil ang pondo po ng tinatawag pong kaban ng bayan, puro mga pulpul politiko po ang nakikinabang. Yan ang katotohanan, Tia Deli. At ang kapalit po, inyo pong pagmasdan. Sinong matutuwa makita ang ganyan? Mga bulsa po ninyo, pati ang inyong tiyan, palagi pong bundat, umaapaw sa laman. Pero kung may utak ka at may awa pa naman, konsensya mong bulok, walang kahihiyan, di baling kapalmuks, mayaman ka naman. Totoo yan. Yan talaga. Di talaga masupil ang mga nakawan. Palaging nagdurusa, pobreng kababayan. Paulit-ulit po, eksena pong ganyan. Kailan matatapos iyong wawakasan? Ang tanong po namin, mga lingkod bayan, totoong serbisyo, sila po'y iilan bilang sa daliri ang hindi kawatan. Kaya ang payo ko at pakiusap lang, gamitin ang isip, huwag ang ayuda lang. Sandaling pamawi, sakit ng inyong tiyan. Pagdating ng bagyo, pati ng tag-ulan, kahabag-habag po inyong kalagayan. Mga ibinoto
Sa mga luklukan, di mo mahagilap, ewan kung nasaan. Malapit na naman po ang inyong halalan. Madaming lalabas at magsusulputan. Kala mo'y totoo at ababait-baitan, simpatyat mo boto ang tanging hangad lang. Sila'y mapwesto sa tamang upuan. Totoo yan, Tia Deli ko. At pag nanalo na, ay sorry ka na lang. Gamitin ang utak, tamang isip naman. Mga kandidato na tanging hangad lang ang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Pag laging syunga at lagi kang ganyan, paglangoy sa baha, walang katapusan. Galing naman ng tirada mo na yan, Tia Deli, wala na lang katapusan yan. Kala di baya ulit ito. Lalong palala, Tia Deli, maniwala ka. Wala pa yung laniin niya. Agosto pa raw. Yan kumbaga sa may parating na naman, Bagyo Dindo. Kasi, letter C na, di ba? Tapos letter D na, ganun. Kala ni baya ulit ito. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a good day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Liu Luzano. Shout out. May warrant na raw lumabas sa ICC. So iserve na. Sana sa lalong madaling panahon at makakulong na silang lahat. Huwag magtira. Totoo yan, Liu. Problema. Pero kaya ni Marcos yan. Isang utos lang yan. Ang problema, kung yung uutusan niya, susunod sa kanya. Putik yan. Sana pala si Duterte. Yung sana itatapi ko Si Digong nagbabanta na na magkakagulo. Tatawagan ko na yung mga police at saka Armed Forces of the Philippines. Gusto nyo gulo, Sige. Talagang tindi ng kapal ng mukha nito, sa totoo lang. Rodelia Alpilor, shout out, Tama po kayo, Sir Rox. Dapat always ready pag malapit na kalamidad. Kakalungkot na po at naaalala ko tuloy ang mangyayari sa China. Nakikiramay po ako sa lahat at salamat sa Diyos. Pumupa ng ulan. Salamat, Sir Rox, sa mga paliwanag. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Nandito si 3J Siopo. Pero wala to. Mukhang naglakwatsa naman to. Baka huling paalam Totoo yan. Kaso, hindi naman lahat ng tao na malapit bahain, wala rin namang mapupuntahan. Useless. May evacuation center na agad ibibigay ng local government para makalikas agad ng mga tao bago bumaha. Isipin din naman natin yung sila na nga ang binaha. Sila pa ang kinagagalitan ni Sir Rox. Pati. Ikaw talaga 3J Shop ka sino matutuwa? Sinabihan na nga Al-Ulalia, shout out Totoo, ang Maynila ay dati nang binabaha. Bata pa ako, binabaha talaga yung Maynila. Pero hindi ganyan. Baha lang. Ngayon tutik yan. Para ng dagat na yan Tuloy natin kay Al. Pero mas matindi ang mga pagbaha ngayon dahil sa reclamation sa Manila Bay na napakalawak at parang gumagawa na ng artificial city. At ang dating Maynila ay parang Candaba na catch basin ng baha. Mabuti naman at nagpakita ng malasakit si BBM. Hindi katulad ni Sara, walang AIDS, na tumakas. Napakalayo kay Madam Lenny pagdating sa malasakit sa bayan. Good day, Sir Rox, at sa mga kawarriors. God bless. Malayo talaga, Al. Walang comparison yan. BP Lenny, wala. Pero sa kapalan ng mukha, malayo naman si BP Lenny kay Sara. Napakalayo. Sa kapalan ng mukha, napakalayo. Hindi siya uubra. Pakapalan ng mukha, wala siyang panalo kay Sara. Al-Ulalia ulit Bagong tawag daw pala sa NPA ngayon. Mautog, maisog. Cheers, Sir Rox. Ganon. Maril Pabianak, shout out
Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Grabe nga po tayo ang lawak ng baha. Di din po kami exempted sa kainta. Malalim din po ang tubig. Talagang kakaiba ang makapusong Pilipino ni Madam BP Lenny. Malayo ang BP natin ngayon. God bless as always po tayo at sa mga ka-warriors. Lalo ng ganitong mga kalamidad. Totoo yan. Naapektuhan din pala kayo ha. Cassandra Daisy, shout out ha. Marami pa rin ang mga kababayan natin na kulang sa common sense o sentido komon. Lalo na sa butuhan ng presidente. Dalawa na nga lang ang pagpipilian sa pagka-presidente. Mga tanga pa rin ang mga tanga pa rin sa pagpili. Yan bad or good. Yan bad or good lang ang choice, hindi pa matuto. Mainit ang ulo ni Cassandra Daisy. Shout out my friend, Becha Lintag ha. Jane L. Hello Sir Rox. Hi, ngayon lang naka-comment sa vlog mo. Well, at least ako alam kong may vlog ka. Yung isang babae dyan, bumabagyo na nga. Bumabagyo na nga. Dyan siya aware. Di siya aware na bumabagyo. Kilala ko na yun. May concert nga si Taylor Swift. Bakit ba kasi? 3JC of ulit. Sir Rox, ganyan talaga sa Pinas. Baha lagi pagtagulan. Kahit naman anong pagbahanda mo, aabutin ka rin ng baha. Ang importante, wala naman atang nadedo. Salamat naman sa Panginoon. Di ba? Ito na naman. Nung college ako, pag month of July, hala ulan na yan at baha. Hanggang ngayon, ganyan pa din. Ilang presidente na ba dumaan? Wala bang pwedeng gawin para di bahain? Siguro, yung drainage natin, dyan pag tuunan talaga ng gobyerno. Wala. Yung drainage. Yung pondo, ang dinedrain nila ng gobyerno, mga politiko. Tuloy natin. Anyway, ang mahal yung BP, wapak eh. Basta siya fly sa Germany para ata manood daw ng concert ni Taylor Swift. Kasi hodang baha. Wala. Tsaka may kasalanan dyan. 3J Shop ka. Yung bagyo. Mali yung timing ng bagyo eh. Manunood nga ng concert si Sarah eh. Bumagyo ka. Hindi bumagyo ka ngayon. Utos ko na sa mga tao ko. Hindi pwedeng harangin yung ano ko. What Sarah wants, Sarah get. Hindi pwede. Pupuspon. 3J Shop ulit to. Ang masakit nito, hindi naman daw siya trabaho at tumulong sa mga nasalanta ng bagyo talaga. Ano ba ang trabaho niya? Ano yung sinabi niyang kahit tinanggal lang 75 niyang bodyguards, magsisilbi pa raw siya sa bayan. Ganun. Yung kanyang mga bayarang vloggers naman, todo tanggol sa kanya. Totoo bayaran nga. Siguro wala mga vlogger niya ang binaha. Kaya ganun sila magsalita. Mga pasakit ng bayan, kailan kaya sila makukulong? Malapit na. Baka hindi sila abutin ng Pasko eh. Kung magiging tama ang hula natin na itong si BBM wala na rason para siya BBM naman. Crime against humanities ang kaso niyang sa International Criminal Court Tapos, sasaluhin mo pa, hindi ka pa makiki-operate. Ano ka? Ibang? PJ Shop ulit. Alam mo, Sir Rox, wala namang pinipili yung bagyo at baha. Maski naman dito sa US like Florida, California, binabaha talaga ang mga ibang lugar na mabababa. Nagbibigay naman ng alert ang government pero talagang babahain at babahain ka. Kahit nga magagandang bahay dyan sa Pinas, inaabot din ng baha. Kaya Sir Rox, cool ka lang. Ganyan talaga ang buhay. Baha. Yan talaga buhay ba? Alay tayo dyan. Dito kasi sa Isabela, dito sa amin sa Itiagi, doon sa banda Santiago, binabaha. Mababa kasi yun. Pero itong Itiagi, mataas to eh. Kaya bago umabot ang baha dito, lulubog muna yung bayan ng Santiago. Yun. Kaya maganda itong location namin, friend. Pero itong araw na to, nagpaayos ako ng bubong.
May mga tumutulo na eh. Bags. Mahirap na. May parating na naman mga bagyo-bagyo, di ba? Tumutulo sa may banda doon sa may... Hindi naman sa bahay ko, doon sa may bandang parang bude-budegahan, no? TJ Show ulit, no? Si Rox, absent muna siguro ako for the next 2 days siguro, hopefully, ha? May internet sa papasyalan namin, pero subalit ganun pa man, sisikapin kong panoorin ang vlog mo, entertaining eh. Totoo. Sige lang. Enjoy ka lang, pre, na. 3J Show. Si Rox, marites na marites ka ata ngayon. Ha? Talagang affected ka sa mga hiwalayan ng mag-asawa. Ikaw, si Rox, ha? Pag nabalitaan kong nagpipilyo ka na naman dyan, ha? Sige ka, susumbong kita kay Digonggong. Yung kay Big Soto, parang wala namang akong nabalitaan. Totoo ba yun? Totoo ko. Sana dinimanda niya na yung di ba? Tess Harris, welcome to the club. Totoo yan, si Rox. Ewan ko ba sa mga kababayan natin? Maski alam na nila yan, mga nakatunga nga pa rin at hindi kumikilos at hinihintay ang bagyo bago kumilos. Totoo yan, di ba? Baliw eh. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha? Ano? Masarap kasi gamitin, ulong maliit, patay tayo dyan. Adorasyon Di Maranan, shout out. May naregalado, may friend, shout out. Aya Sulaiman, nak, shout out sa iyo, ha? Eman Escalona, shout out na ka. And Ryan Yumura, shout out. Pitch Rumingan, SKL Vlog. Oh, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oh. Ha? Basta yan. Oh. Pero malamang sa alamang, ibibigay yan. Napakatanga naman na niya. Sa totoo lang, pag hindi siya nakiki-operate sa ICC, anong nasa tuktok niya? Di ba? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.